ang ating mobile journal na kanina pa naghihintay doon at nagmamanmanang si Merrimon Reyes. Merrimon, magandang hapon. Good afternoon, Lord at Denise. So far, papatak na tayo sa 80 mark para sa mga nag-file ng kanilang COC for senatorial aspirants. Kasama na to itong weekend, Saturday and Sunday. 78 yung natong weekend plus yung ngayon mga dumagdag na aspirants. For party list naman, out of 160 na inaasahan natin, nasa 87. Tapos may mga pupunta na rin today, pumapatak na rin sa 90 naman ang party list nominees or yung mga hopefuls na tumakbo ngayong paparating na midterm elections. Ilan sa prominent faces na nakita natin ngayong araw na ito. Number 1, si former Senator Gringo Honasan under siya ng Reform Philippines Party. Ito, habol niya, comeback pagdating sa Senado, sa politics, at meron daw siyang unfinished business at saka gusto niyang mag-make ng difference kung sakali mabibigyan ng pagkakataon. Titignan niya raw ang measures sa land use, national security, freedom of information, at food security kung sakali nga na siya ay mabibigyan ng pagkakataon na tumakbo o kaya ay manungkulan. Ito naman si retired Colonel Ariel Querubin, tumakbo rin siya ngayon as an independent candidate. Kahirapan, kalidad ng edukasyon, yung pagpo-provide ng libreng edukasyon, especially sa firstborns, at saka ang aggression sa West Philippine Sea, especially daw sa bansang China, ang gusto niyang matutukan. Ito naman, Governor ng Ilocos Sur dati na si Chavit Singson, independent daw siya, pero nabanggit niya kanina na bahagi siya ng Partido Lakas Loob o yung Partido LL. Ang kanyang nabanggit kanina, pagpo-provide daw ng electric vehicles ng walang down payment, makakakuha ang mga driver ng modern jeepneys ng walang interes. Nung natanong naman saan kukunin ngayon yung pera na gagamitin para sa mga bayarin na ito, ang sinabi lang ni Governor Chavit Singson, siya na raw ang bahala, bali na raw na malugi, basta raw makakatulong sa masa. Sinamahan naman siya ng kanyang kapatid na si Governor Jerry Singson, anak na si Congressman Ronald, si Romel, pati yung anak niya rin na si Richelle Singson na tumatakbo sa ilalim ng Ako Ilocano Party List. Ngayon nakita rin natin itong si former DILG Secretary Benhur Abalos at ang titingnan niya nga raw yung pagpapababa ng bayarin sa kuryente, food sustainability at good governance. Sa ilalim siya tumatakbo ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, itong administration na senatorial snake. At abangan na din natin since nag-file na official ng nag-resign na sa DILG Secretary post itong si Abalos, ia-anunsyo na ni President Bongbong Marcos kung sino na nga ba ang papalit sa kanya. At yung official oath-taking ng papalit, bukas daw ito magaganap. Nakita rin natin kanina itong si former Senator Bam Aquino mula sa Katipunan na nagkakaisang Filipino Party or KNP. Sinamahan siya ng asawang si Timmy Aquino, Baguio City Mayor Benjamin Magalong, at ang kanyang tututukan ay youth access to livelihood opportunities at oras na nga raw para sa isa pang Marcos-Aquino tandem sa administrasyon. Nung natanong din kung paano nga ba yung magiging work setup niya, kung magkakaroon ba ng issue dahil nga kung magiging parte siya ng administrasyong Marcos, ang nasabi niya, kaya ang pagtatrabaho sa ilalim nga ng administrasyong Marcos kung sakali. At ang tututukan dito ay yung pagpapatupad ng mahalagang batas. So kahit hindi naman daw parte ng mayorya, may kakayahan na isagawa ito. Marami rin tayong nakikita na mga partido, kasama dito Ako Ilocano, Pamilya Ko, Akbayan Party List, kasama si Attorney Chel Jokno bilang ang first nominee. At ang tututukan nga nila yung paglaban sa interes at welfare ng mga Pilipino. I-replicate nila kung ano raw yung sinasagawa ni Senator Risa Ontiveros sa Senado. Nakita rin natin kanina ang Help Filipinos Party List, Partido Bagong Pilipino, People's Champ, na ang nandito ay si second nominee at actress na si Nora Honor at ang kanyang gustong magawa ay yung pagtulong nga sa mga kasamahan niya sa industriya, especially sa media at film. At kanina lang natapos na nagsalita dito ang Ako OFW Party List at isa sa mga tinutukan nila ay yung mga karapatan daw ng kapwa nila OFW, baguhan man o senior o professional na at wala silang plataforma. Ang tangi panghahawakan lang daw nila ay yung kanilang advokasya bilang mga representative ng sektor ng OFW. Denise, Lord? Okay, punta lang tayo, pag-usapan lang natin si kare-resign lang na DILG Secretary, no? Benhur Abalos. Okay, ang sabi daw ay may i-appoint daw na OIC lang muna, at least tomorrow before the President departs to Laos para sa ASEAN Summit, ano? So, mukhang ito ba ay sigurado. Ano pa ang mga sinabi doon sa panayam kanina kay dating Secretary Abalos? Lord, bago matapos itong oras ni Secretary Abalos sa kanyang stage, about 2 minutes na yung introduction, 8 minutes sa question and answer, nabanggit niya yung naiwan niyang magandang record sa Mandaluyong, yung mga naisagawa niya bilang DILG Secretary. Pero nung tinanong kung sino na nga ba yung papalit sa kanya, ano yung gagawin yung papalit sa kanya, at ano yung ipagpapatuloy mula sa legacy na ginawa niya bilang resigned DILG Secretary,
wala siyang ibang nabanggit. So inaabangan na lang natin yung magiging anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos within the day. Kasi nga bukas yung magiging oath taking nung papalit sa kanya. Doon natin makikita kung ano na nga ba yung sunod na mangyayari. Meron actually, kanina parang may namataan tayo, no? There was this person na nag-file ng candidacy who got very emotional. Baka pwede mo ikwento ulit yung detalye ng kanyang... Umiyak siya. Umiyak siya, oo. Talagang nandun siya sa stage. At marami siyang sinabi, Totoo yan, Denise. At ilan sa mga pinaghuhugutan niya nga, yung access daw ng mga ordinaryong Pilipino pagdating sa healthcare, sa government services, yung mga pribilehyo raw na, kahit patuloy raw na hinihingi ng sambayanan nito, ay hindi raw ito na-address ng pamahalaan. Kaya gusto niyang tumakbo bilang bahagi nga ng senador, mabibigyan nga ng magpagkakataon na manunungkulan. Ito raw yung tututukan niya. Yung mga problem areas na na-obserbahan at na-experience daw ng kapwa niya Pilipino, especially pagdating nga sa medisina, yung access sa mga medical services, sa hospital, sa clinic, even yung pag-afford sa mga gamot, ito yung gusto niyang maibaba para kahit na pinakamahirap daw yung mga nakilaylayan daw, ay makukuha ang mga ito. So isa sa mga hinahamon niya nga, yung pagdinig daw sa mga Pilipino, hindi lang daw basta-basta yung mga nanunungkulan lang o yung may mga pribileyo, kundi lahat daw gusto niyang mapakinggan. So naging emotional siya sa loob ng 10 minuto at mukhang kahit tatapos yung oras niya na nakatayo sa stage, parang meron pa siyang gustong mabanggit sa atin sa question and answer portion. Pero since tapos na yung oras niya, baka sa mga susunod na araw o kung sakali ay maging parte siya ng official list of candidates, doon natin makikita kung ano-ano bang mga plataforma o sektor yung gusto niya talagang matutuunan ng pansin. Oo, at sineryoso siya. May ibang reporters na tatanong talaga sa kanya and asking him to tell his story. Tapos sinabi niya na alam niya man na matatanggal daw siya. At dahil wala siyang pera, sabi. Oo, dahil wala siyang pera. Pero mukhang ito'y ginamit niyang panawagan, ano? At nanawagan pa, may mga binanggit na ilang mga senador. Okay, kung gaano ka-emotional, nakuha mo ba yung pangalan niya, Mary Mon? Mary Mon? I think Nelson Angcahas. Okay. Kung hindi tayo mukhang Nelson Angcahas. Angcahas. Ayan, Mary Mon. Andiyan na si Mary Mon. Nakabalik na si Mary Mon. Okay, pero kung gaano ka-emotional itong si Nelson Angcahas, gano'n naman ka sabihin natin, cold. At itong isumunod sa kanya, no? Oo. Yung this lady from Davao. Di pa suspense. Sabi kung ano raw yung dahilan kung bakit siya tumatakbo, malalim raw ito, tsaka niya na lang daw sasabihin. At nakaka-intriga yon, Mary Mon. Individually, we have our own organizations, nag-alyansa po sila. And then, Teka. Direct? Okay. Medyo mahina ata baka yung pumapasok signal yung niya, audio kanina nung doon sa Tent City. Oo. Pero okay, banggitin lang natin, si Nora Honor ay tumatakbo din. So, meron ka Vilma Santos sa isang gubernatorial position at si Nora naman for party list. Mabanggitin natin na ang dating Department of Defense Secretary na si Norberto Gonzales, who also ran for the 2022 elections, ay nag-file din ng kanyang COC sa pagkasenador, no? At siya rin ang presidente ng Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas, yung PDSP. Okay, napakarami pa. Dating Sulu Vice Governor at kongresista na si Lady Ann Sahidula ay nag-file din. Pero may dalawang party list akong gustong tutukan. Ano? Okay, yung isa, ang nagsalita ay si dating Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal at may kasama siyang ilang mga itong mga friends niya, itong mga to kasi nakita ko sila sa isang space natin sa Rockwell. Yung isa of course si Beaver Lopez Jr. Pero ang kanilang pinaliwanag ni Goyo din, no? Commissioner Goyo kanina, kaya kanilang mga plataforma. Pero ang gusto kong sanang mas malaman pa ay nasa isang party list tumakbo itong si Doc John D. Flavier, na dating kasamahan natin dito sa One News. Ano? Of course, doktor yun. Ano? Character din at napakabait. Ano? At very knowledgeable din, parang yung father niya. At si Dr. Eric Tayag ng DOH, yung si ASEC Eric Tayag, yung sayo, mahilig sumayaw tuwing may problema tayo sa health. Ano? Pero swerte na wala lagi. Anyway, yun ang gusto ko sanang malaman at mas matutukan pa siguro yung kanilang
agenda. Ay, malalaman natin yan soon enough. At syempre, meron pa tayong mga abangan, no? Dahil, it's 2 p.m., 2 in the afternoon, hanggang alas 5 pa yung filing. And bukas nga po, will still be a chance for all the candidates to submit their certificate of candidacy. Again, gusto natin pasalamatan ang ating mobile journal na si Meremon Reyes for all of her updates. At baka mabalikan pa natin sana siya mamaya para, baka may mga biglang humabol. Anyway, Yes. Ito ay mas action-packed, quote-unquote, so to speak. Yung mga nangyari sa araw na to because second to the last day. At napakarami mga kandidato, mga binanggit natin kanina, nagdala ng kanya-kanyang mga May mga, yung Ariel Querube, may banda yata. Nung isang araw, si Pia Cayetano, may bike. Eh kasi pwede naman eh. Di ba yung iba nga meron pang hakot, meron talaga mga sinusundan pa sila throughout yung lahat ng kanilang dadaanan bago sila mag-file ng kanilang mga COC. Inisip